Huwag niyo pong ismuli ng Senado dahil hindi po kami titigil hanggat makamit ng mga biktima ang katarungan at kapayapaan. Ihahatid na sa Davao ang sapina para kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy matapos nagdaan ni Senate President Juan Miguel Dig Zubiri kaninang umaga. Dito inatasan ng religious leader na humarap sa Senado ngayong araw sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ngunit ayon sa opisina ng Senadora, nananatili ang sapina hanggang sa mga susunod na pagdinig. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng panig mula sa kampo ni Kibuloy. Pero una na nitong sinabi na hindi ito haharap sa investigasyon ng komite sa Senado at sa korte lamang ito sasagot. Sa gitna naman ng balibalitang nasa China na umano ang religious leader, ayon sa Bureau of Immigration, hindi pa nakakalabas muli ng Pilipinas si Kibuloy. Based on our records po as of today, ang last po na flight ni Apollo Kibuloy po ay dumating po siya noong July 22, 2023. So, based on our records, nandito po siya. Yung mga pasahero po ng mga private flight ay binibigay sa amin din reasonable time in advance para i-check them. Inahanda na nila ng Department of Justice ang rekomendasyon nito para sa paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Kibuloy. Ilang bagong testigo naman ng mga dati umanong miyembro ng KOJC ang humarap sa pagdinig ngayong araw, gaya ni alias Rene na pinangakuan umano ng scholarship para sumali sa youth organization hanggang naranasang mamalimos gamit ang umano'y peking charity. Ang mga hindi umano nakakaabot ng kota sa solicit, pinapadala sa tinatawag na Glory Mountain kung saan umano siya nakaranas ng pang-aabuso mula mismo kay Kibuloy. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampan niya po kami at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Dito rin daw dinadala ng religious leader ang iba't ibang uri ng baril kung saan nakita rin umano niya ang mga Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Wala pang tugon ng mga Duterte kaugnay ng aligasyon. Si alias David naman, nagpakilalang apo ni Kibuloy at nakaranas din umano ng pang-aabuso. Nakatatanggap na rin umano siya ng banta sa buhay. Palagi kaming sinasabihan na hahabulin kami ng angel of death. May 3 akong kasamahan na namatay. Lahat binaril sa ulo. 3 po yun sila. Hindi ko po masabi na taga-kingdom ang pumatay, pero buong buhay po namin dyan umikot sa loob ng kingdom. Kung lumabas man kami, wala naman kaming kaaway. Sina alias Rene at David, kapwa rin umano nagtrabaho sa TV network ni Kibuloy na Sunshine Media Network International o SMNI, kung saan hindi umano sila sinusweldohan at wala rin umanong benepisyo. Lahat yan experience. Tinuturuan lang, wala pong sahod yun. Kahit po yung mga reporter dyan at yung mga angkor, wala rin sahod po dyan. Pero yung mga main anchor, katulad dati ni Mike Abe, may sahod yun. Yung binibigyan lang po kami ni Kibuloy ng, may tinatawag ng honorarium na 200 to 300. Pero depende pa din po yun sa mood niya kung magbibigay siya o hindi. Wala pang pahayag dito ang pamunuan ng SMNI, pero ayon sa isang miyembro ng grupo na abogado ng isang paaralan na itinatag ni Kibuloy, may sweldo sila bilang empleyado pero tumatanggap sila ng honorarium bilang full-time miracle worker. Well, it ranges to, we cannot give you the exact, like 3,000, 4,000, 5,000. It depends upon the salary. It depends upon the ministry that was entrusted to you. If you have a performance appraisal, we are serving because this is voluntary. This is being a missionary. Ayon sa Department of Labor and Employment, maaari silang maglabas ng compliance order laban sa pamunuan ng SMNI. Illegal talaga po yan. Bawal ang papagtrabahuin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng sahod at mga benepisyo na nararapat tayo sa batas.
Sa ngayon, patuloy ang hamon ni Senator Hontiveros kay Quiboloy na humarap na sa investigasyon ng Senado. Iimbitahan din anya sa susunod na pagdinig ang iba pang pinangalanan ng mga testigo na sangkot sa umano'y pang-abuso sa kanila sa loob ng organisasyon. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.